4:48, magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes, 18 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na ang mga humahataw na balita. Suspected drug lord Kerwin Espinosa dumating na ng bansa mula sa Abu Dhabi. Seguridad sa paliparan at maging sa loob at labas ng Kampo Krame, mahigpit na ipinatupad. Pagkalas ng Russia sa International Criminal Court, posibleng tularan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinas nakahandang tumanggap ng mga refugee mula sa mga bansang may nagaganap pa ring kaguluhan. Pagbuwag sa criminal syndicates dapat na paigtingin sa halip na babaan ng age of criminal responsibility ayon sa Children Advocates Group. Camp Aguinaldo, pinag-aaralang buksan sa mga motorista bilang alternatibong ruta upang makatulong sa problema sa mabigat na trapiko sa EDSA. Mainit na sagupaan inaasahang masasaksihan sa laban sa darating na linggo sa paghaharap ng two-time champion Judiciary Majes at ng dati nitong katunggali na sa kampyonato na PNP Responders. Una po sa ating mga balita, dumating na sa bansa mula sa Abu Dhabi ang suspected big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. May hataw na balita si Jericho Albano live. Magandang umaga, Jericho. Good morning, June. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR657 mula Abu Dhabi alas 3:41 ng madaling araw nang dumating sa NAIA Terminal 2 si Kerwin Espinosa na umano'y big-time drug lord sa Eastern Visayas. Nakaposas ito at bantay sarado ng mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Mismong si PNP Chief Ronald De La Rosa ang sumundo kay Kerwin Espinosa at may dala din kanina ng bulletproof vest na isinuot nito. Kasama ni Espinosa sa flight ang mga operatiba ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at ilang mga pasahero. Naging mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa NAIA Terminal 2 kanina. Pagdating sa Terminal 2, isinakay ito sa puting coaster saka agad na ibinyahe patungong Krame. Kasama ang convoy ng mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion ng NCRPO at mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Matatandang naaresto si Espinosa ng Abu Dhabi Police sa pakikipagtulungan ng PNP AIBG noong nakarang buwan sa Abu Dhabi, UAE. Si Kerwin Espinosa ang anak ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ilang buwan din itong nagtago matapos itong pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang ama na sangkot sa illegal drug trade. Inihinalang nagtago ito sa Abu Dhabi dahil sa takot para sa kanyang buhay. Una nang naaresto ang ama nito noong nakarang buwan matapos mahulihan ng illegal na droga at mga baril. Napatay naman ito ng mga tauhan ng PNP CIDG Region 8 matapos umanong manlaban sa mga pulis na magsisilbi sana ng search warrant sa kanyang kulungan sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail. Yan ang ating nakalap na balita, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Nakikipag-ugnayan na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa posibilidad na buksan sa mga motorista ang alternate route sa loob ng Camp Aguinaldo. Layo nitong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA, lalo na ngayong malapit na ang holiday season. Ayon sa panukala, sa mga magmumula ng C5 na tutungo ng EDSA ay maaaring pumasok sa Gate 6A sa Boni Serrano Avenue palabas ng Gate 3 sa Santolan o sa Gate 5 sa White Plains. Ang Gate 3 at Gate 5 rin ang papasukan patungo sa Gate 6A bilang alternatibong daanan mula EDSA hanggang C5. Ngunit nilinaw ng MMDA na para sa mga pribadong sasakyan lamang ito at hindi rin maaaring dumaan ang mga motorsiklo. Hindi naman pabor ang mga children's advocates sa panukalang babaan ng age of criminal responsibility. Para sa mga ito, ang pagbuwag sa mga criminal syndicates na gumagamit ng mga bata ang dapat pang paigtingin ng pamahalaan upang mabawasan ang bilang ng mga juvenile offenders. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Kumonsulta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilang sektor ng lipunan kaugnay ng panukalang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa bansa.
Ito ay matapos na i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isa sa mga talumpati nito na nais isulong ang reforma sa Juvenile Justice and Welfare Act upang ang mga batang may edad 12 ay maaari nang maging criminally liable. Paliwanag ng Pangulo, ginagamit ng mga organized crime groups ang mga menor de edad upang makatakas sa kanilang pananagutan sa batas. Ngunit ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, tutol sa naturang panukala ang maraming children's advocate. So they suggest the stand is really lowering the age of criminal responsibility will be inimical to the welfare of our children. Kasi below 15 mga bata pa ito, and you consider them criminal is actually anti-children and also anti-poor. Bagamat nauunawaan aniya ang punto ni Pangulong Duterte, sinabi ng kalihim na mas dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapaigting ng mga operasyon upang buwagin ang mga sindikatong nambibiktima ng mga kabataan. To essentially strengthen the implementation of the law and go after the criminals, the real criminals using the children to commit the crimes against property, against person. Ayon naman kay Senate President Aquilino Pimentel III, wala pang matinding pangangailangan para pababain ang edad na maaaring makasuhan sa bansa. Ngunit bukas aniya siya sa pagpapasa sa naturang panukala. Open mind ako dyan. In the revised penal code, wala naman masyadong problema na nun sa revised penal code. But we tried to keep up with some European standard na we increase the age of exemption from criminal liability. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, naka-full alert status na ang mga pulis sa Camp Crame simula pa kahapon dahil sa pagdating ni Kerwin Espinosa. Maging ang kawani ng media na papasok sa kampo ay hindi nakaligtas sa mahigpit na inspeksyon ng mga pulis. May araw na balita si Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning. June, nakaalertong na nga ang pamunuan ng pambansang pulisya sa Campo Crame para nga sa inasa o sa pagdating nga itong umalig top drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa mula sa Abu Dhabi. Mahigpit nga natutupad na seguridad ng Campo Crame para sa pagdating ng high-profile na suspect. Pagdating pa lamang hanggang kaninang madaling araw ay nakaabang na nga ang mga pulis sa gate at todo higpit na rin sila sa pagpasok ng mga sakyan sa kampo. Maging mga media na pumupunta ay stricto din nilang minomonitor at dapat credit sa Police Information Office para makapasok. Sa initial na plano ng Headquarters Support Service, pagdating ni Kerwin sa Camp Crame ay representa nga agad nila ito sa media, sa National Headquarters Lobby at para sa press conference. Ito'y upang maiparating sa PNP o ng PNP sa publiko na nakarating na sa bansa ang wanted na drug lord at nasa ligtas ng pangangalaga ito ng PNP. Pagkatapos ay isa sa ilalim siya sa booking procedure, sa fingerprinting at mugshot at pagkatapos ay medical check-up. Samantala, pasado alauna din na madaling araw nang umalis ng police mobile at poster na susunod kay Kerwin sa naiyak. At kailangan ng mahigpit na pagbabantay kay Kerwin dahil ito'y isang high-value target na makapagbubunyag ng mahalagang impormasyon kaugnay ng operasyon ng illegal na droga sa bansa at upang maiwasan na rin ang nangyari dito sa nangyari sa kanyang ama na si dating Alguera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Si Kerwin nga doon ay tinuturing na #1 robber ng Eastern Visayas at ang ama nito na umalig protector nito. Ang hihiling ni Kerwin na mapasailalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan dahil nangangamba ito para sa kaligtasan niya at sa kanyang pamilya. At bandang 4:25 ng kaninang umaga ay dumating na nga ang convoy dito ng pagdating ni Kerwin. At sa ngayon ay naghihintay ang mga media sa press conference at pagdating niya rin ni PNP General Bato de la Rosa. Yung munang update, balik sa Campo Crame, balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Reynante Ponte. Pinalalakas na ngayon ng Department of Agriculture ang partnership nito sa TESDA at state colleges and universities upang mahikayat ang mga kabataan na pasukin ang sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mayorya ng mga magsasaka sa bansa ay nasa edad na 50 pataas. Kakaunti na lang din ang mga magsasaka dahil maraming kabataan ang humahanap ng ibang pagkakakitaan. Ang mga batang magsasaka na papasok sa mga institusyon ay tuturuan ng makabagong paraan at teknolohiya sa industriya ng agrikultura. At ang partnership na ito is
recognizing and professionalizing the skills of agro-entrepreneurship. Ito ay para mas mag-create ng more interest and more enthusiasm on the part of the young sector of our population to engage in farming. Isang 16 anyos na buntis sa Las Piñas City ang kabilang sa naitalang panibagong kaso ng Zika virus infection sa bansa. Ayon sa Department of Health, 32 weeks o 8 buwan na itong nagdadalang tao nang makitaan ng sintomas ng Zika gaya ng skin rashes at lagnat. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung naapektuhan ng virus ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil hindi pa ito dumadaan sa ultrasound examination mula ng dapuan ng Zika virus. Pangalawang kaso na ito ng Zika virus infection sa buntis dahil may napaulat ng kaso nito sa Cebu noong Setyembre. Sa kabuuan ay 33 na ang kumpirmadong kaso ng Zika virus infection sa bansa. Sa iba pang balita, hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 4th Division ang motion for reconsideration ng prosekusyon laban sa pagpapawalang sala kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong graft. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang desisyon nito na iabsuelto si dating Pangulong Arroyo, asawa nito na si Jose Miguel Arroyo at ex-COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa LBNCT deal scam. Ayon sa graft court, nabigo ang state prosecutors na magpakita ng mga bagong argumento upang tutulan ang acquittal ni Arroyo sa kaso. Wala nang nakabinding graft case si Arroyo sa Sandigan Bayan. Inireklamo ng graft sa Office of the Ombudsman si Makati Mayor Abigail Binay dahil sa tahasan umano nitong pagpapabaya kung kaya kumalat ang online gambling sa lungsod. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Naghain ng reklamo sa Ombudsman ng Anti-Trapo Movement o ATM laban kay Makati Mayor Abigail Binay dahil sa paglabag umano nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa ATM, nagpabaya at walang ginawa si Binay upang maalis at mapigilan ang operasyon ng illegal online gambling sa Makati City. Sa loob ng ilang taon, mabilis umanong kumalat ang illegal online gambling sa lungsod, kaugnay ng pagkakadiskubre umano na ilan sa mga opisyal ng lungsod na protektor ng pasugalan ay konektado rin sa illegal drugs. Etong mga illegal gambling, online gambling, meron ding mga droga di umano at iba pang mga bisyo na hindi dapat nangyayari doon. Ayon kay Peralta, mga peking dokumento ang ipinapasa ng mga online gambling upang makakuha ng mayor's business permit. Ang isa dito, inilagay na business process outsourcing ang nature ng business, subalit online gambling pala ang negosyo. Na nagpapanggap na di umano sila ay BPO. Ito nga isang to, itong Howling Solution, noong October 2016 na-raid lang ng mga tiga-CIDG na nag-uopisina sa Enterprise Center Tower 1 sa Ayala Avenue, Makati City. Dagdag ng ATM, may mga report mula sa Bureau of Immigration na mayroong mga undocumented illegal alien na nagtatrabaho sa mga illegal online gambling area. Sinubukan naman ng UNTV News team na hinga ng pahayag si Mayor Abby Binay, subalit hindi ito tumutugon sa aming mga text at tawag. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. At para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hello Mon, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Kosovo police have arrested 19 people in the past 10 days on suspicion of having links with Islamic State and planning attacks in the country and in Albania. Police say the suspects were in contact with Islamic State member Lavdrim Muakseri, who is a self-declared commander of Albanians in Syria and Iraq. Muakseri became notorious in Kosovo in July when a video posted on the internet showed him beheading a young man in Iraq accused by Islamic State of spying for the Iraqi government. Police say the suspect had planned to carry out synchronized terrorist attacks, but have not given any details. They add explosives, weapons, ammunition, and a drone have been seized.
Meanwhile, Turkish police fired tear gas and water cannon at activists protesting the arrest of the mayor of southeastern city of Van. Van Mayor Bekir Kaya was sentenced to 15 years in jail in January on a charge of terror group membership. Police detained him at the council offices in the city. Turkey is fighting an insurgency by Kurdistan Workers' Party or PKK militants, but its arrest of many pro-Kurdish politicians and journalists in the crackdown has triggered concern about the human rights situation in the region. The PKK is listed as a terrorist group by Turkey, the United States, and European Union. Students at Columbia University and Rutgers University demand their schools be made sanctuary campuses after Donald Trump's win. James Buntuyan has the news. Hundreds of Columbia University and Rutgers University school students walked out of classes in New York City and New Jersey on Wednesday, local time, in the second week of demonstrations around the United States. The move is to demand that their schools be made a sanctuary campus after the surprise presidential election victory of Republican Donald Trump. I'm here to demand that President Bollinger of Columbia University make my school, our school, sanctuary campus, and also protect the financial aid of undocumented students on this campus and their ability to work on campus. The sanctuaries movement has been embraced in nearly 40 U.S. cities where local police have made it a policy to refrain from checking the immigration status of individuals under arrest and sharing that information with federal authorities who could act to deport them. The movement came to greater national attention under the Democratic administration of President Barack Obama, who was criticized by Republicans for tolerating sanctuaries, even as his administration moved to step up deportations of immigrants with criminal records. It has taken on a new sense of urgency after Trump, a Republican, promised during his campaign to expand deportations and to withhold federal funds from cities that shield people in the country illegally. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. Samantala, ready na po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350 sa Huntahan with Atty. G at Jocas Tigador. Hey June, Rina. Good morning. Dumating na. Nakita ko kanina, no? Dumating na talaga si Kevin. Medyo malusog siya ngayon ng konti, ano? Pumayat siya pero hindi kumaga fit siya. Fit naman ang katawan, ano? Hindi sinabi kasi Atty. George nung ambassador, nung nakausap nga daw ni Ambassador Vigno, maayos yung kalagayan, kaya lang talagang kumbaga ayaw din magsalita tungkol sa mga hanggat hindi daw nakakauwi ng bansa. Tama yun. Kanina nagsalita siya, nabigyan siya ng pagkakataon na pagsalita ng konti at ang sinabi niya, sana tulungan siya ng pamahalaan, kanyang security, pati yung sa family, dahil yung mga isisiwalat niyang mga tao ay handang gumawa ng krimen. Sa tingin mo ba, Prof. George, can he qualify to be placed under the Witness Protection Oo naman, Program? palagay ko Tito Joe, pwede naman kasing palabasin yung mga principal, katulad ng matataas na politiko, yung mga protector, na general. Sila talaga ang mga drug lords. Ako'y ginamit lamang na taga-benta. Pwede. Pwedeng gano'n ang maging istorya. Ano pala ngayon na Tito June? Malakas pala ngayon ang benta ng ng mga Imodium. At saka mga sleeping pills. Marami ang hindi makakatulong ngayon, hindi mapakali. Balisang-balisa. Pero Atty. Jim, yung mga police, yung mga PNP officials na sumundo sa kanya, magaling yung ginawa nila dahil hindi talaga nagpapa-interview sa media nung nandun kahit yung mga taga Abu Dhabi natin mga kasama, talagang nakikiusap sila Superintendent Ferro, Senior Superintendent Ferro, na talagang ayaw nilang mabutasan yung kanilang gagawing pagsundo. Sabi nga nila, pagka kayo broadcast ng broadcast din sa Pilipinas, ang mangyayari niya, pag may nangyari sa amin dito, yung pamilya namin kayo sisihin Sabi gano'n. At siyempre, alam naman natin na Kuya Jun, hindi lamang yung buhay ni Kerwin ang may problema dito, kung hindi pati yung mga mga sumundong yan. Yes. Siyempre, dahil alam nyo nga, sinasabi nga mismo ni Senator Honasan, pag ang kalaban mo ng mga drug lords, walang pakialam yan sa kahit sino pamilya mo. At ang mga yan, pwede ka nilang itumba anytime. And desperate men will do desperate things, of course. Yung mga lalo yung kapit sa patalim. Ayun. Maraming salamat kayo, Jun, Rina. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita.
Pagkalas ng Russia sa International Criminal Court. Posibleng tularan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Duterte. Philippine representative sa ICC sa The Hague naghihintay na opisyal na direktiba mula sa Pangulo. Pilipinas nakahandang tumanggap ng mga refugee mula sa mga bansang may nagaganap na ring kaguluhan. Panibagong bersyon ng Freedom of Information Bill sinimula ng talakayin sa Kamara. At public utility drivers sa buong bansa planong isailalim sa random drug testing ng Department of Labor and Employment. Yan ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Biyernes, 18 ng Nobyembre 2016. La 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 la. La 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 la. Punta natin sila Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga sambahay. Araw na po ng Biyernes, 18 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pagkalas ng Russia sa International Criminal Court, posibleng tularan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine representative sa ICC sa The Hague naghihintay ng opisyal direktiba mula sa Pangulo. Pilipinas nakahandang tumanggap ng mga refugee mula sa mga bansang may nagaganap pa ring kaguluhan. Panibagong bersyon ng Freedom of Information Bill sinimula ng talakayin sa Kamara. At public utility drivers sa buong bansa planong isailalim sa random drug testing ng Department of Labor and Employment. Sa detalye po ng mga balita, nasa bansa na ang itinuturing na big-time drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Pasado alas 3 ng umaga nang lumapag sa NAIA Terminal 2 ang sinakyan nitong eroplano na mula sa Abu Dhabi. Personal itong sinundo ni PNP Chief Ronald De La Rosa at agad itong dinala sa Camp Crame. Pagdating sa Campo Crame ay sumailalim ito sa medical examination at booking process. Iniharap na sa mga kawani ng media ang hinihinalang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Alamin po natin ang hatol na balita ni Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, bandang alas 4:25 kanina nang dumating ang convoy ng mga pulis kasama si PNP General Ronald Bato de la Rosa at ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa mula sa NAIA. Dumating na nga dito sila sa Campo Crame at ngayon ay patuloy ang press conference para nga dito sa mga media. Pagdating nga sa Campo June ay dumiretso na agad ito sa National Headquarters para sa kanyang booking procedures. Iniskortan siya ng mga pulis sa loob hanggang sa kanyang booking proceedings kung saan isinalalam siya sa fingerprinting at kinunan din siya ng mugshot. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na din ito sa kanyang medical examination. At saka pagkatapos nga June ay pinag-almusal pa siya at bago nga iharap sa media. Samantala dumating na din dito ang ilang kaanak at abogado ni Kerwin Espinosa. At pagkatapos nga nitong press con June ay ito-turn over na nga itong si Kerwin sa Headquarters Support Service para ilipat sa PNP Custodial Center. At ayon naman kay PNP General Bato de la Rosa, tiniyak naman na ang seguridad ni Kerwin habang ito'y nakakulong. At sa ngayon June ay ongoing pa rin ang press con dito mga media at marami pa nga nagtatanong ng mga media kay Kerwin. At mamaya ay magbibigay tayo ng update sa mga nangyari sa press con at yung mga pinag-usapan dito sa press con. Yung munang update ulit dito sa Campo. Maraming balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Reynante Ponte. Tulad ng
Russia, posibleng humiwalay rin ng Pilipinas sa The Hague-based Tribunal na International Criminal Court o ICC. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, tila wala namang nagagawa ang ICC dahil hindi naman ito napipigilan ang mga nagaganap na gyera at kaguluhan sa iba't ibang bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng sundan nito ang hakbang ng Russia na kumala sa International Criminal Court o ICC. Ginawa ng Pangulo ang pahayag bago ito tumulak patungong Lima, Peru kahapon upang dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Isa ang International Criminal Court sa mga bumatikos noon sa Duterte administration dahil sa umano'y posibilidad ng human rights violation sa kampanya nito kontra iligal na droga. Noong nakaraang buwan, isang ICC judge ang nagsabi na maaaring may jurisdiksyon ang Hague-based tribunal sa pag-prosecute sa mga nasa likod ng pamamaslang. Wala inotel yung international criminal. Nag-withdraw sila sa membership. I might follow. Why? Tayo lang ang lilit ng binumbog na mga walang hiya. Miyerkules nang pirmahan ni Russian President Vladimir Putin ang isang executive order na nag-aalis ng lagda ng bansa sa founding treaty ng ICC. Inaakusahan ng ilang international human rights activist at maging US officials ang naturang bansa ng pambobomba umano sa civilian targets, bagay na itinanggi naman ito. Muli namang binatikos ng Pangulo ang Amerika at United Nations dahil sa punan ng mga ito sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, sinadya niyang magbitiw ng maaanghang na salita sa kanila upang maipaliwanag ang kaniyang panig kaugnay ng isyu ng umano'y extrajudicial killings. Kaya naman muling ipinahayag ng punong ehekutibo ang kagustuhang kumalas sa UN. If China and Russia would decide to create a new order, I will be the first to join. Alis ako dyan sa... There used to be the League of Nations before. Ngunit giit ng Chief Executive, mananatiling ang kaniyang giya sa pagdidesisyon ay ang kapakanan at ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, naghihintay pa ng opisyal na direktiba mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kinatawan ng Pilipinas sa International Criminal Court na si Representative Harry Roque. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na planong paghiwalay sa The Hague-based tribunal. Ayon kay Representative Roque, dapat ay bigyan muna ng pagkakataon ng local authorities na mag-imbestiga at resolbahin ang issue. Kabilang sa prinsipyo ng ICC ang pakikialam sa issue kapag walang nagagawang hakbang ang lokal na pamahalaan ukol dito. Narito ang pahayag ni Representative Harry Roque. None of this would have happened had the prosecutor exercised more prudence because her statements in the first place are bereft of legal basis. No? With the principle of complementarity, she should have known that investigations are going on in the Philippines and that the earliest that she can act is if there is really an expressed or obvious inability to investigate and prosecute these cases of killing. No? Matatanda ang una lang pinutol ng South Africa ang ugnayan nito sa ICC, habang noong Miyerkules lamang ay ang Russia naman ang humiwalay sa tribunal. Wala pang schedule ang pagpunta sa bansa ng UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary and Arbitrary Execution na si Agnes Callamard upang mag-imbestiga sa mga umano'y kaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, ito ay dahil kailangan munang magkasundo ang panig ng UN at Philippine government sa terms of reference at sa mga magiging kondisyon ng magkabilang panig. Hinihiling ni Callamard na mabigyan siya ng unrestricted access habang nagsasagawa ng investigasyon, tulad ng malayang pagdalaw sa iba't ibang bahagi ng bansa, access sa mga detention centers at iba pa na may kinalaman sa kanilang seguridad. Magugunitang noong Setyembre ay nagpadala ng formal na imbitasyon ang Philippine government sa UN Special Rapporteur. Wala namang nabanggit kung pauunlakan din ni Callamard ang hamon ni Pangulong Duterte na makapagtanong. Nakakuha ng very good satisfaction rating ang National Administration ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang 3 buwang panunungkulan.
Ilan sa mga sinasabing dahilan ng mataas na rating ay ang anti-drug war at ang pangangalaga sa karapatang pantao batay sa pinakahuling Social Welfare Station Survey. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Very good o 66% ang net satisfaction rating na nakuha ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang 3 buwan nito batay sa SWS survey. Ito na ang pinakamataas na nakuha ng isang post-EDSA Revolution administration. Pangalawa si dating Pangulong Benigno Aquino III na nakakuha rin ng very good o 64% net satisfaction. Kinuha ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 1,200 respondents mula September 24 hanggang 27, 2016. Kabilang din sa mga indicator ng mataas na rating ay ang anti-drug war ng Duterte administration kung saan nakakuha ng excellent na grado mula sa mga respondent. Sa usapin naman ng human rights, very good din ang nakuha ng administrasyon. Ito ay sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kasalukuyang pamahalaan, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang international organizations tulad ng United Nations, European Union at maging ng Amerika hinggil sa mga drug-related killing. Very good din para sa mga respondent ang hakbang ng pamahalaan sa iba pang issue sa lipunan tulad ng pagtugon sa pangailangan ng mga overseas Filipino worker, pagsugpo sa kriminalidad, paglaban sa graft at corruption, paglaban sa terorismo, pagtatanggol sa territorial rights at pamamahagi ng lupain sa ilalim ng land reform. Samantala, good ang grado ng Duterte administration sa 8 pang issue kabilang na ang usaping pangkapayapaan sa Muslim at Communist rebels at ang transportation system. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa patuloy na pagtitiwala ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Gayunpaman, marami pa rin anilang dapat pang trabahuin lalo na't matindi ang suliraning kinakaharap ng bansa sa iligal na droga, terorismo at lawlessness. Naniniwala naman ang ilang mambabatas sa ulat na mataas ang rating ng administrasyon pagdating sa pagsugpo sa iligal na droga. Yung sa survey says a lot na the president is delivering on yung promise niya against the war on illegal drugs. Para sa akin, may katotohanan yun. In fact, nagulat ako mismo during the investigation and presentation ng PNP na ganito pala kataas yung magnitude ng ating mga drug cases. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bukas naman ang Pilipinas na tumanggap ng mga refugee kung patuloy na mag-aatubili ang mga Western countries sa pagtanggap sa mga ito. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nakahanda ang Pilipinas na tanggapin ng mga refugee mula sa mga bansang mayroong kaguluhan tulad na lamang ng Syria. They can always come here and we will welcome them until we are filled to the brim. Sa isang bahagi ng panayam ng Doha-based media network na Al Jazeera, sinabi ng Pangulo na ang kanyang desisyon ay dahil sa pag-aatubili ng ilang Western country na tulungan ng mga ito. They seem to be very accommodating all human rights. And suddenly they change course. Say, oh no, you stay there. We build a wall, barbed wire. The hypocrisy is there. Staring at us eyeball to eyeball. Hindi naman idinetalye ng punong ehekutibo kung ano ang mga gagawing hakbang ng bansa sakaling dumating ang mga refugee. Ayon sa tala ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, mahigit 4,600 tao araw-araw ang puwersahang umaalis sa kani-kanilang bansa dahil sa mga kaguluhan. Isa ang Syrian civil war sa mga pangunahing sanhi ng patuloy na pagtaas ng mass displacement. Ang bansang Turkey naman ang itinuturing na pinakamalaking hosting country sa mundo na tumanggap na ng mahigit 1.84 million refugees. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinimulan ng talakay ng komite sa lower house ang version ng Freedom of Information Bill na mayroong mga exemption. Ayon sa mga mambabata, sinertipikahang urgent ang panukala kaya inaasahang maisasalang ito agad sa plenaryo. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. 8
mga exemptions ang nakapaloob sa bersyon ng Freedom of Information Bill na isinusulong sa lower house. Ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin na isa sa mga nagsusulong ng FOI, nagkasundo ang mga mambabatas na dumalo sa committee hearing na magkaroon ng exemption sa FOI bill. Ngunit ito ay mas kakaunti kumpara sa exemptions ng FOI ng Malacanang sa kanilang executive order. Kabilang sa mga exemption ay kung may banta sa national security, kung may magiging banta sa foreign o diplomatic relations ang bansa, ang mga payo sa ehekutibo na maaaring makaapekto sa desisyon ng Pangulo ng bansa o kung malalabag ang karapatan ng isang tao sa isang patas na paglilitis. Hindi rin maaaring ilabas ng pamahalaan ang mga personal na impormasyon na maaaring makaapekto sa privacy ng isang tao, mga executive sessions sa Kongreso, trade secrets at mga confidential source. Ngunit sa isinusulong na ito ng bersyon ng FOI, hindi isasama ang provision ng right of reply. Alam naman natin yung freedom of speech, freedom of the press might be endangered kung itong right of reply ay sabihin natin biglang isingit dito sa FOI. Ayon kay Congressman Villarin, ang pagpapasa ng FOI bill sa lower house ay nasertipikahan na bilang urgent at inaasahang maisasalang na ito agad sa plenaryo. Hopefully, because this is certified as I think as urgent from the executive, maipasa ito ahead siguro sa CONAS. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinalakay sa 15th National Occupational Safety and Health Congress ng Department of Labor and Employment ang mga pulisiya at mga programa na dapat masunod ng mga manggagawang Pilipino. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Pangunahing agenda ngayong taon ng Department of Labor and Employment 15th National Occupational Safety and Health Congress ang pagpapaigting sa mga programa kaugnay ng kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawang Pilipino. Pagpabalik-aral doon sa mga programa para mapalawak pa, mapaigting pa yung safety program para sa informal sector, sa mga youth workers, young workers at saka yung kababaihan. So marami kasing mga workers na vulnerable dahil nga doon sa nature ng kanilang trabaho. Bahagi ng 15th NOSH Congress ang exhibit ng mga safety gear at equipment o mga gamit na pumasa sa health at occupational standards ng DOLE mula sa halos 20 safety and health company. Ayon pa kay DOLE Yusek Lagunzad, dumarami ang bilang ng mga manggagawang naaaksidente o nagkakasakit, kaya kailangan na magbalik-aral sa mga pulisiya na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Papansin lang natin na tumataas yung mga accidents sa specific areas. Pero hindi naman sa pangkalahatan. Ibig sabihin nun hindi natin effectively na natutugunan yung mga ibang pockets, yung mga ibang sectors. Isa pa sa panukala ng DOLE bilang bahagi ng Dangerous Drugs Board, katulong ang LTO at LTFRB ang pagkakaroon ng random drug testing sa lahat ng mga public vehicle drivers sa bansa. May mga particular sectors na tinitignan, kagaya nung pagmamaneho sa public vehicles, yung buses, yung jeeps, kung saan nakita na dahil dun sa haba ng kanilang trabaho, marami pa rin na gumagamit ng amphetamine, yung para sila'y magising habang sila'y nagmamaneho. Hindi anya malayo ang posibilidad na gumagamit ng alkohol o ng kahit na anong klaseng droga ang mga ito dahil sa haba ng oras na kailangan sila ay gising sa pagtatrabaho. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinusulong ng Department of Science and Technology ang pagtatayo ng Philippine Space Agency na inaasahang makatutulong sa mga banta ng kalamidad at national security. Narito ang hatol na balita ni Ray Pilayo. Nakakasana sa Kongreso ang mga panukalang batas na magtatatag sa Philippine Space Agency. Ito ay ang House Bill 3637 at Senate Bill 1211 na inaasahang sasalang sa first reading sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, napapanahon na ang pagkakaroon ng bansa ng Space Agency na inaasahang makatutulong sa kalamidad at lalo na sa national security.
All of these things put together, I think, justifies the investment in space technology. Ayon naman kay Dr. Rogel Marices ng Philippine Space Science Education Program ng DOST, makatitipid ng 40% ang pamahalaan sa binibiling satellite images kung magkakaroon ng sariling space agency. Sa pamamagitan ng satellite ay maaari ding malaman kung ilang kaban ng palay maaaring anihin sa bansa o kaya naman ay ang lokasyon ng maraming mga isda. Based on the studies that we have done, we saw that in terms of economic benefits, every 1 peso that the Philippines will invest in a space program will get a return of about 2.5 pesos. Noong nakarang taon ay nilunsad ang kauna-unahang microsatellite ng Pilipinas na Diwata 1 na ginastusan ng 840 million pesos. Sa 2018 naman ay inaasahang mailulunsad ang Diwata 2. Sa taon ding ito, target ng DOST na maitatag ang Philippine Space Agency. Naglaan ng 1 billion pesos ang pamahalaan kada taon para sa 2017 at 2018 habang 2 bilyong piso naman sa mga susunod pang mga taon. Sa loob naman ng 10 taon ay magte-train ng nasa 800 katao ang DOST para sa programa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nakaengkwentro ng mga pulis ang top 6 most wanted drug personality ng Masambong Police Station sa Quezon City sa isinagawaang anti-drug operation kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki? Yes, June, makatama ng bala sa katawan ng ikinamatay ng top 6 most wanted drug personality sa isang drug buy-bust operation na isinagawa ng mga pulis kagabi sa Barangay San Antonio. Dito yan sa Quezon City ayon sa QCPD Soco. Kinilala ang suspect na si Primo Sigua alias Jabar, 32 anyos. Ayon kay Police Superintendent Emilio Bernaldez, natunugan ng suspect na pulis ang kanyang katransaksyon kaya ito nagpaputok gamit ang 9mm na pistol. Dahil dito napilitan na ang mga pulis na puputukan ng suspect. Sa kanyang mga parokyano naman sa Barangay San Antonio at Barangay Del Monte, umano binabagsak ng sospek ang mga kalakal na iligal na droga. Na-recover ng Soco sa katawan ng sospek ang mga pakete ng hinihinalang shabu at 200 pisong marked money. Yan mo ng latest, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Irina, good morning. Hi Angela, good morning. And here are the latest news from different parts of the world. A severe cash crisis brings a wholesale vegetable market in the Indian capital territory of Delhi to a new halt. Supplies are disrupted as sellers, buyers, and commission agents lack usable currency for trade. The decision to abolish 2 of its largest banknotes, 500 and 1,000 rupee bills, has left the vendors at the Azadpur vegetable market struggling to sell their products. Azadpur is India's biggest fruit and vegetable market, with transactions worth millions transpiring in the place every day. Banks and ATMs across the country have been witnessing chaotic scenes since last week as people clamor to have the new banknotes. The move to demonetize the large bills is designed to bring billions of dollars worth of cash in unaccounted wealth into the mainstream economy. The latest discovery of Anglo-Saxon wooden coffins might reveal the lifestyle of early Christians in England. Jovic Bermas has the news. Archaeologists believe that the rare discovery of 81 Anglo-Saxon coffins made from the hollowed-out trunks of oak trees may provide new insights into how people lived in the early days of Christianity in Britain. The coffins, which date back to the 7th to 9th centuries, were uncovered at a previously unknown Anglo-Saxon cemetery on a site called Great Ribber in Norfolk, eastern England, where 6 rare plank-lined graves were also found. Examination of the bones and wood is taking place at the Northampton offices of the Museum of London Archaeology. Absolutely unique in this country. Finding wooden coffins of this period hasn't happened before. It's going to fill in an enormous amount about our knowledge of this period. And that's why
Historic England stepping in to help us with the funding, not only for the excavation, but for the post-excavation work, the analysis and research is going to be so important for us. Few Anglo-Saxon coffins survive because wood normally decays over time, and evidence usually consists of staining in the ground from rotten wood. The site at Great Rybur had a combination of acidic sand and alkaline water that allowed the skeletons and wooden graves to survive. This is the first time examples of this type of coffin have been properly excavated and recorded by modern archaeologists in Britain. The plank-lined graves are believed to be the earliest known examples in Britain. Lead researcher on the dig, Jim Fairclough, said he hoped further analysis of the bones would reveal more of the individuals themselves. This is basically the first time they've been found preserved from this period in the UK. In this earlier Saxon cemeteries where there's evidence of wood was used in burials, but all that remains is basically soil marks and staining where the wood's decayed. So this is the first time, especially in an early Christian context, where the wood coffins have been preserved. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London. Meanwhile, a mother in Florida, United States, shares a heart-stopping video showing an accident involving her 11-month-old baby. In the video, 35-year-old mom Tila Levy is seen placing her baby on a changing table, but the baby later rolled off and fell. Her 9-year-old son, Joseph, fortunately demonstrated impressive reflexes and had caught his baby brother before he hit the floor. Levy explains that she was attending to her other children when the accident happened. She hopes that by sharing her experience, she could help prevent similar mishaps from happening to other families. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Good job to that little man who was quick to act, and kudos also to the mom who rewarded his son. That's right. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Kerwin Espinosa, iniharap na sa media. Umano'y drug lord, nakahandang isiwalat ang lahat ng nalalamang sangkot sa illegal drugs mula sa kanyang supplier hanggang sa protektor ng drug operation. Biktima sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Nueva Ecija, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Mas malawak na information system upang maiwasan ang pagpasok ng mga illegal aliens sa bansa, ilulunsad ng Bureau of Immigration sa mga paliparan. Golden Peasant sa Safari Park sa China, naging atraksyon dahil sa pagkakahawig kay incoming President Donald Trump. At two-time champion judiciary Magis at PNP responders magsasagupa sa main game ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes 18 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po. Good morning, Kuya. Yes, diba? La 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 la. La 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 la. Punta natin si Kuya June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat at Tony G at happy weekend sa inyong dalawa dyan. Magandang umaga, araw na po ng Biyernes, November 18, 2016. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din po tayong napapanood ngayon sa ating pong Facebook account, sa untvweb.com via live streaming at sa ating pong UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Kerwin Espinosa, iniharap na sa media. Umano'y drug lord, nakahandang isiwalat ang lahat ng nalalamang sangkot sa illegal drugs mula sa kanyang supplier hanggang sa mga protektor ng drug operation. Biktima sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Nueva Ecija, tinulungan ng UNTV News and Rescue.
Mas malawak na information system upang maiwasan ang pagpasok ng mga illegal aliens sa bansa, ilulunsad ng Bureau of Immigration sa mga paliparan. Golden Pheasant sa Safari Park sa China. Naging atraksyon dahil sa pagkakahawig kay incoming President Donald Trump. At two-time champion Judiciary Magis at PNP responders magsasagupa sa main game ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo. Sa detalye po ng balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang angkas ng motorsiklo na sugatan matapos mabangga sa isang tricycle sa Nueva Ecija. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Nirespondihan kagabi ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa barangay San Isidro, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Naabutan ng grupo ang driver ng motorsiklo na si James Agustin, 26 anyos na hindi makatayo sa kalsada. Agad itong tinulungan ng rumisponde ring Cabanatuan Search and Rescue at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang angkas naman ng motorsiklo na si Romel Reyes, 35 anyos, ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman itong nilapatan ang pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng nakabangga ang tricycle. Kwento ni Romel Pineda, nagulat na lamang siya nang sumalpok sa likuran ng sasakyan ang motorsiklo. Motor na mabilis parating kasi bigla sumalpok na lang sa likod namin. Kaya mula dito, pero sigurong mga ilang metro yung inangat pa ng motor namin, nakaangat yung tricycle yun, nakaangat. Kaya kami bumagsak. Samantala, matapos bigyan ng first aid ang angkas ng motorsiklo, tumanggi na itong magpadala sa ospital at nagpahatid na lamang sa kanilang bahay. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Tiniyak ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang kaligtasan ni Kerwin Espinosa habang nasa kustodiyan ng pulisya. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, nakahanda si Kerwin na isiwalat ang kanyang mga nalalaman sa drug trade sa bansa. Mula sa Camp Crame, may hataw na balita si Leia Ilagan, live. Yes, Leia. Magandang umaga sa iyo, Monica. Iniharap na nga kanina sa media ang sinasabing drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Mula Abu Dhabi, dumating sa Ninoy Aquino International Airport si Kerwin kanina mag-aalas 4 ng madaling araw. Personal itong sinundo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa at saka pa lamang nilagyan ng posa si Kerwin at pinagsuot ng orange na damit bago ibaba sa eroplano. Agad tumuloy ang mga ito sa Camp Crame kung saan sumailalim sa booking process si Kerwin. Sa pagharap sa media, inihalin tulad ng PNP Chief si Kerwin sa nawawalang piraso na bubuo sa isang puzzle. Ganito kahalaga ang kanyang papel na ginagampanan. Kaya naman tiniyak ng Philippine National Police ang kaligtasan nito habang nasa kanilang kustodiya. Samantala, sinabi na rin ni General Bato na nakahanda si Kerwin na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa drug trade. Mula sa lahat ng sangkot dito, kabilang na kung sino ang kanyang mga supplier, distributor at maging ang mga protektor sa illegal na drug operation. Ganon din ang mga nakinabang dito at marami pang iba. Sinabi pa ni Kerwin na wala na siya ngayong takot sa pulisya dahil naramdaman niyang ligtas siya habang kasama ang mga opisyal ng PNP mula sa Abu Dhabi hanggang ihatid siya sa Camp Crame. Nakatakda namang kuna ng affidavit si Kerwin na ikukumpara sa affidavit ng kanyang namatay na ama na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Sinabi pa ni General Bato na si Kerwin ay arrested suspect at isa ring witness. Kaugnay nito, ipinauubayan naman ng PNP sa Department of Justice kung papaano at kung papayag ang mga ito na isailalim ito sa Witness Protection Program. Monica? Leia, nagkaroon na ba ng pagkakataon na makausap ni Kerwin o maharap man lang yung kanyang pamilya? Yung kanyang pamilya na kasama kanina o dumating kanina ay hindi pa niya nakakausap dahil ito nga ay kukunan muna ng affidavit. Pero kasama niya na kukunan ng affidavit ng kaharap yung kanyang abogado, Monica. Alright. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Sa iba pang balita, ilulunsad ng Bureau of Immigration ang mas malawak na information system na pipigil sa pagpasok sa bansa ng mga tinatawag na illegal alien o mga dayuhang kriminal o nagtatago sa batas.
Mula sa Pasay City, may hatol na balita si Jericho Albano live. Magandang umaga, Jericho. Magandang umaga, June. Magsilbi na wanong babala sa mga dayuhang nagtatago sa batas o sinumang kriminal ang mas pinalawak na information system ngayon ng Bureau of Immigration. Sa Bureau of Immigration Information System o BIIS, magkakaroon na ng up-to-date visual identity capability sa pamamagitan ng face recognition system sa mga immigration counters sa mga paliparan. Sa pamamagitan nito, June, kaya nang matukoy kung ang isang pasahero ay may hold departure order o kabilang sa blacklisting o watchlisting order. Nasasakop umano nito ang mga impormasyon mula sa Interpol kung saan sakop nito ang halos 200 bansa sa mundo. Dahil dito, maituturing ng kauna-unahan ng Pilipinas sa ASEAN region na may koneksyon sa database ng Interpol. Bukod dito, kung dati ay humahaba ang pila sa immigration counter dahil sa mabagal na proseso, ngayon ay aabot na lang mula sa 20 hanggang 30 segundo ang pagpoproseso ng mga dokumento. Wala na ring ligtas ang mga peking passport dahil sa mas maayos na anti-fraud control sa pamamagitan ng ultraviolet at infrared auto detection sa mga passport. Sa kasalukuyan ay nagagamit na ito ng 10 international airport sa bansa kabilang ang NAIA Terminals 1, 2 at 3, Lawag, Davao at Cebu International Airport. Ang naturang information system ay nabuo sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration IT Department, Department of Justice, National Security Council, Department of Foreign Affairs at iba pa. Yan ang ating balita mula rito sa NAIA Terminal 3, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang kahabaan ng Recto Avenue dyan po sa Maynila. Sa mga papunta po sa Divisoria, asahan po na wala pa masyado magiging problema. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Samantalang sa mga papunta naman po sa Ligarda ay unti-unti na po nagkakaroon ng build-up. Light to moderate na ang situation ng traffic. Silipin din po natin ang baklaran dyan po sa may Rojas Boulevard. Sa mga kababayan po natin na papunta na Maynila, asahan din po na unti-unti nang nagkakaroon ng pagbagal ang takbo ng mga sasakyan. Moderate na po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman po sa coastal ay magiging mabilis pa po ang inyong paglalakbay dahil light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Dito naman po sa may Quezon City, partikular po dyan sa may Techno Hub, sa may Commonwealth Avenue, sa lane po na papunta sa Philcoa ay bahagyang nagkakaroon na rin po ng pagbagal. Nagiging moderate na po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa kabilang lane naman po, ito yung mga papunta sa Fairview ay asahan na wala pa magiging problema dahil light pa po ang sitwasyon ng trapiko. At yan po muna ang ating latest traffic update sa oras na ito. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya paabak, Ray. Maya paabak, June. Maya paabak, Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Ray, makikita ba natin mamaya yung sinasabi daw na meteor shower? Yes, June, pero ngayon medyo maulap ang nakikita ng pag-asa dahil unang-una, meron tayong low pressure area. Ito ay nandito sa may east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur at napakalaki nung area na nasasakop nito nung tinatawag natin na trough. Maabot yan dahil sa may area ng Eastern Visayas at Mindanao. At halos buong bansa, June, ay cloudy ang ating papawiri. Nasa par na yan, Ray? Yes, Philippine Air Responsibility. Ito ay nandito na sa may east-southeast ng Hinatuan at ito ay ngayon 50-50% pa yung sinasabi ng pag-asa na maaaring kung magiging bagyo ba ito, magiging isang tropical cyclone. Wala pang sinasabi ang pag-asa, nasa 50-50 pa. Pero anong magiging epekto niyan sa bansa, lalo dyan sa may bandang Mindanao, Ray? Yes, maaari tayo, makita natin yung mga pag-uulap na to, Junior. At ito ay magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao and dito sa may area ng Visayas. Meron pa rin naman tayong tinatawag ngayon na easterlies at yung amihan dito sa part na to, kaya magkakaroon ng mga pag-ulan lalo na yung eastern section na ito ng Luzon at ng Visayas. Sige, Ray, bigay muna magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito
po ang mga lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area, 655 kilometers sa may east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Bicol region, yung Quezon ay makakaranas po dyan ng hanggang sa malakas na mga pag-ulan na posible po magdulot ng pagbaha at landslide. Ang Metro Manila na labing bahagi po ng Calabarzon, yung Aurora, Nueva Ecija at Bulacan, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman po ang maaaring maranasan. Samantalang meron din pong mahina mga pag-ulan sa Cagayan Valley at papulo-pulong mahina mga pag-ulan sa nalabing bahagi po ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, 32. Sa May Tuguegarao, 30 at Baguio po is 16 to 23 degrees Celsius. Yung area ng Samar at Leyte ay makakaranas din po ng malakas na mga pag-ulan at samantalang nalabing bahagi po ng Visayas ay meron pong hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Iloilo City at Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura, samantalang sa Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Makulimlim din po ang malaking bahagi ng Mindanao, partikular ang Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Light to moderate rains ang ina-expect po natin maranasang mga pag-ulan dyan. At may isolated thunderstorms na nalabing bahagi naman po ng Mindanao. Sa Candero City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Davao and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong bumaba sa 6 degrees Celsius ang temperatura. Meron pong partly cloudy with rain showers and thunderstorms na maranasan po sa lugar na yan. Sa Tokyo, Japan hanggang as low as 8 degrees Celsius with cloudy skies and light rain. Sa area po ng Taipei, Taiwan hanggang 29 degrees Celsius naman po ang temperatura. Meron din po mahinang mga pag-ulan. Sa Beijing, China, maaari pong bumagsak sa 4 degrees Celsius ang temperatura. Partly cloudy po sa lugar na yan. At sa Hong Kong hanggang 26 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, meron pong magandang lagay ng panahon with a maximum temperature of 34 degrees Celsius. Sa Vietnam po, 30 to 32 degrees Celsius ang temperatura. At meron din po mga pag-ulan, lalo na po sa may area ng Ho Chi Minh. Sa area po ng Kuala Lumpur, Malaysia naman, may rain showers and thunderstorms, 33 degrees Celsius ang temperaturang na-expect po natin maaabot ngayong araw. Ganyan din po sa may area ng Singapore at sa Jakarta, Indonesia, halos ganyan din po ang maglagay ng panahon. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:58 a.m. at naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa India. Maraming salamat, Rey Pelayo. Alamin naman natin kay Victor Cozare ang mga balitang from the Victor. May buntag June, may buntag kang Kuya Daniel o gani ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Nadakpan sa gihimong Oplan Lambat Sibat sa La Union ang tulo ka lalaki nga kauban sa listahan sa PNP sa mga drug personalities sa maong probinsya. Kini ang balita ni Toto Fabros. Inalarma ti San Fernando City Police may naik tinapasama kaguloy di iliti San Gabriel nga nakairamanan ti tallo nga kalalakyan. Dagos nga nangisayang kat dagiti masiknan ti Lambat Sibat operation kadagiti luglugar nga naipadamag nga posible apapanan ti grupo. Na-arrestar ti talloy di pagdalagan norte San Fernando City di sa dain ti masiknan ti kotse nga nagluganan dagiti sospek. Nakita ti uneg ti maysa ti 9mm pistol balbalak yan dagiti mapagat-atapan nga illegal a droga. Yung sasakyan at nakita nga itong isang baril at saka 14 na allegedly shabu ang laman. May nakita rin na maliit na weighing scale. Nabigbig dagiti sospek nga isuda Lindo Bawas, 35 anyos, Lawrence Wado, 49 anyos, Ken Ronnie Barros, 33 anyos. Sigun ti PNP karaman dagiti sospek ti lista anti-drug personalities ti lugar. Kabayatan na maisagsaganan dagiti masiknan dagiti kaso nga maidatag kadagiti tallo. Karaman kadagito iti panaglabsing ti Republic Act 9165 wenno Dangerous Drug Act, ken RA 10591 wenno illegal possession of firearms. Toto Fabros, UNTV, Damag, Ken Salakan, La Union. Sisenta ang mga drug surrenderers ang mahiagom sa pinakaunang camp-based rehabilitation program nga pagahimuon sa Camp Vicente Alagar sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Si Weng Fernandez alang sa detalye.
Giabdihan na sa Philippine National Police Northern Mindanao ang Camp-Based Drug Rehabilitation o CADRE program sa Cagayan de Oro City. Sumala kay Regional Director Police Chief Superintendent Noel Constantino, ang Philippine Region Office 10 ang pinakauna nga nagpahigayon sa gingong programa subay sa direktiba sa National Headquarters. First time ito sa Pilipinas. Sa Northern Mindanao, kita naman na una. Kita kasi yung nationwide na top performer sa Tutukhang, no? Tapos hopefully ma-replicate ito sa ibang police regional offices, ibang kampo. Kanumaan ka drug dependence nga mitahan sa Uplang Tukhang sa PNP sa CDO ang ipailalom sa drug rehabilitation program sa sulod sa 3 ka bulan sa regional headquarters sa Camp Vicente Alagar sa Lapasan. Libre kini og gilauman nga makatabang sa mga drug surrenderer nga nagtinguha sa tinud-anay nga magbag-o sa kinabuhi. The basic core of this program is the treatment and rehabilitation for the Tukhang surrenderers. The program is holistic because we will try to help the Tukhang surrenderers and at the same time help also their family. Padayon usab ang panawagan ng kapulisan sa mga drug dependents nga gustong magsugod otro nga muadto lamang sa ilang dangpanan aron matabangan sila sa rehabilitasyon. Na ay pag-asa. Tapos ang team namin is there is life after Tukhang. Yung kampanya sa gobyerno sa illegal nga droga does not end with Tukhang. So may rehabilitation, may skills development, and may productivity and employment. Samtang katabang usab ni inis nga programa sa kapulisan ang TESDA para sa skills and development sa mga drug surrenderer ug ang business sector sa syudad aron matabangan kini sila nga makapangita og trabaho sa oras nga mahuman sa rehabilitasyon. Weng Fernandez, UNTV, Balita ug Tabang, Cagayan de Oro City. Sa laing balita, gipanghatag na sa National Housing Authority ang kapin sa 3 ka gatos ka panimalay ngadto sa mga nagpuyo sa permanent danger zone sa may Taal Lake sa Batangas. Si Sherwin Kulubong alang sa maong balita. Formal lang ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA ang mahigit 300 bahay na matatagpuan sa Barangay Makina, Balete, Batangas. Ang pabahay ay ibinigay sa mga residente na nakatira sa Permanent Danger Zone sa paligid ng Bulkang Taal sa probinsya, kabilang ang pamilya ni Maribel sa mga benepisyaryo. Anya, matinding takot ang nararamdaman nila sa tuwing yumayanig ang Bulkang Taal, kung kaya nakahinga sila ng maluwag ng pagkalooban ng bahay sa mas ligtas na lugar. At kami po ay nagpapasalamat sa kanila at laking tulong po ito para sa amin na taga-Kalawit dahil po delikado nga po ang aming lugar dahil isa itong bulkan. Kaya po kami may tatakbuhan oras na yung kumuhan po, yung magligalig yung bulkan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong po dito. Nagkakahalaga ng 240,000 piso ang bahay at babayaran ito ng mga benepisyaryo sa NHA sa loob ng 30 taon. Inauguration ito ng resettlement site, the first in Balete, Batangas. This is actually joint, parang in cooperation din with the local government units. Kasi yung LGU, nag-request sila from NHA na tulungan sila doon sa mga nakatira sa danger areas. Nangako naman ang livelihood program ang LGU official ng Balete, Batangas sa mga lumipat sa relocation site upang matiyak na hindi na muling babalik ang mga ito sa permanent danger zone. At yan ay pinagplanuhan namin before kaming magplano ng pabahay dito. Dahil alam natin na kinakailangan talaga yung livelihood sa isang ganitong komunidad na nasanay sila sa agriculture at saka sa fishing. Ay ngayon kung hindi natin sila bibigyan dito ng tulong para sa kanilang livelihood, hindi sila titigil talaga dito. Taong 1977 nang huling pumutok ang Taal Volcano at itinuturing ito na aktibong bulkan sa bansa ng PBOX. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Nagpasidaan na ang DTI Negros Occidental sa publiko nga mag-amping sa pagpalit og mga decorative lights karong holiday season tungod kay nagkatagron ang mga peke nga produkto. Ani ang balita ni Lane Moreno. Padayon
Dayon sa gihapon nga nagabaton sa balita ang Department of Trade and Industry sa mga nagalapta nga peke nga suga o decorative lights sa Negros Occidental ilabi na nga nagahilapit ang holiday season. Ini sa pihak sang pagpangguba sa DTI sang masobra 300,000 ka pesos nga balor sang non-certified products kaupod na ang mga suga sang nagligad nga bulan. Gani iliwat nga nagapahanumdum ang ahensya sa publiko nga siguraduon ang kalidad sang produkto nga baklon ilabi na ang mga suga bangod mahimo inihalinan sang sunog. Because we're on the lookout for Christmas lights which are uncertified. So when you say uncertified, why na siya makaagiyang testing sa laboratory? Panumdum sa DTI kung magbakal siguraduon nga may nakabutang nga Philippine Standard o PS kag Import Commodity Clearance o ICC certification marks agud masiguro nga aprobado ini sa DTI. Dutay mo lang ng init na yan, melt na siya. Pag melt niya, bilog yung mga balay, sunog na kayo. Siyempre, heat. Hopefully, hindi sila mag-concentrate sa price, sa prices na, kundi nga sa quality. Nagapahanumduman ng ahensya sa mga retailer kag manufacturer nga iagi sa ila opisina ang anuman nga produkto agud ipadalom sa product testing. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsa. Yes, Angel. Thank you, Monica. These are the news abroad. U.S. President-elect Donald Trump is set to meet Japanese Prime Minister Shinzo Abe in New York today. Sonny Cos has the news. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is in New York today and is the first world leader to meet President-elect Donald Trump. Prime Minister Abe expressed his desire to build trust with Trump as he meets the incoming U.S. President in New York's Trump Tower. トランプ大統領とはですね、まさに信頼関係を構築していきたい。その上で世界の繁栄とそして平和に共に手を携えて仕事をしていきたいと思っています。 The Japanese leader is expected to seek assurance from Trump regarding the latter's commitment to its Asian ally, given that Trump campaigned for Japan paying an upkeep for the U.S. defense of its country. This isn't like anything other than, hey folks, you got to take care of us. This is a two-way street. Do you know that we have a pact with Japan that if Japan is attacked, we have to go to war. We go to war right away. We're going to protect Japan. Okay. But if we're attacked, Japan doesn't have to do anything. It's just not fair. It's not even a question of not fair. It's not smart. It's not good. And they don't even respect us for it. Aside from the defense upkeep, Trump also campaigned on allowing U.S. allies like Saudi Arabia, South Korea, and Japan on acquiring nuclear weapons, alarming world leaders on a possible arms race in the region. Sanicos, UNTV News and Rescue, New York. And in other news, U.S. President Barack Obama and German Chancellor Angela Merkel meet for the last time in Germany, stressing the importance of free trade between EU and the U.S. Kath Carriedo will give us the details. The two leaders met for the last time before Obama steps out of White House in January. Obama pointed out the achievements of a free trade economy in the world. What we have shown over the last several decades is that markets and trade and commerce can create prosperity in all of our countries, that it's not a win-lose situation, but it can be a win-win situation. Merkel expressed her desire to work closely with President-elect Trump and thanked Obama for his cooperation with the EU in his presidency. Natürlich werde ich auch alles daran setzen, mit dem neu gewählten Präsidenten dann gut zusammenzuarbeiten. Aber heute möchte ich Danke sagen. Danke für eine gute, freundschaftliche, intensive Zusammenarbeit. Obama then turned to Britain's exit from the European Union, saying that he hopes for a smooth transition between the United Kingdom and Europe. But he emphasized his belief that EU is still a great example of political cooperation.
I reiterated our hope that negotiations over the United Kingdom's exit from the EU will be conducted in a smooth and orderly and transparent fashion and preserve as closely as possible the economic and political and security relationships between the UK and EU. President-elect Trump said on his campaign that he would not support a trade deal between Europe and the US and support Brexit, which is in direct opposition to outgoing President Obama's policies. Kath Carriedo, UNTV News Rescue, Chicago. Peru Rail suspends service indefinitely due to threat of violent protests. Peru Rail is a company that takes hundreds of thousands of foreign visitors to the ancient Incan ruins of Machu Picchu each year. The company says it would run a few trains to evacuate tourists already at one of South America's most popular tourist attractions and would refund tickets that have already been purchased. A group known as the Unique Front to Defend Machu Picchu began protesting in the area earlier this week, demanding better service. Machu Picchu is an anthropological treasure chest for archaeologists with work at the iconic site revealing new clues into the ancient Inca and their predecessors. And those are the news abroad. Happy weekend. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Naging attraction naman ang isang golden pheasant sa Chinese Safari Park dahil sa striking similarities to kay incoming United States President Donald Trump. Alamin natin ang detalye mula kay Leslie Longbowen. Sikat ngayon ang isang safari park sa China, hindi dahil sa iba't ibang bird species na matatagpuan dito, kundi mayroong partikular na ibon dito na kumukuha ng atensyon ng bawat bumibisita. Ito ay ang 5-year-old golden pheasant na si Little Red. Nag-viral ang larawan nito na ipinost sa official newspaper ng Chinese Communist Party na People's Daily. Nakasaad dito ang pagkakahawig ng ibon kay US President-elect Donald Trump. Ayon kay bird feeders head Gao Hongqiang, pareho ang hairstyle at ang eye expression ng male golden pheasant kay incoming President Trump. Ayon naman sa mga bumibisita sa safari park, ang flamboyant hairstyle ng bagong halal na Pangulo ang naaalala nila sa tuwing titignan si Little Red na nabansagan na ring Trump bird. Iniisip ko kung na-inspire ng golden pheasant ang hairstylist ni Trump at kung pwedeng palitan ang pangalan ng golden pheasant at gawin itong Trump pheasant para lalong sumikat. Talagang may mga nakita kong maraming pagkakahawig ng dalawa. Lalo na yung ulan ng ibon, kaparehong-kapareho ng hairstyle ni Trump. Ang golden pheasant ay native sa China at kabilang sa mga national protected animal species sa bansa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Trump bird yun. Samantala, balitang sports naman po tayo kasama si Rina Villamor. Tingnan ang hairstyle mo, Rina. Flat naman siya. Flat naman siya, oo. Nagulat naman ako doon. Kamukha ba talaga? Kamukha, oo, diba? Lalo na may white dito sa may bandang face area ng bird. Yes. Matalas tumingin. Tayo man naman mukhang pusa, hindi naman mukhang ibon. Sige, Rina. Pero ito, kilala niyo ba si Kareem Abdul-Jabbar at saka si Michael Jordan? Naabutan mo to, di ba, June? Pero si Monica parang si Michael Jordan na lang. Pauso ng hook shot. Oo, tama ka dyan. Year 1969 hanggang 1989 yung kanyang karera. Naglaro siya sa Milwaukee Bucks at saka sa Los Angeles Lakers. At alam nyo ba, ito nga si Kareem Abdul-Jabbar ay nakakuha ng 6 na NBA champion. Tapos dalawa yung kanyang NBA Finals. Parehas. Oo. Anong nito? Anong position niya? Center ba siya? Center, oo. Si Michael Jordan naman, I'm sure Monica ito naabutan mo to, no? Favorite Saang team nga siya? Of course, Chicago Bulls. Chicago Bulls. Akala ng marami Chicago Bulls pero nag-Washington Wizards din pala siya. Yung huling-huli niya. Oh, that's right. So yung karera niya from 1984 to 2003 naman siya. And compared nga dito kay Kareem Abdul-Jabbar, no, itong si Michael Jordan ay nakakuha naman ng 6 na NBA Finals at 6 na NBA MVP. Wow, sige, tuloy mo na yan. Oo, kaya naman itong NBA Hall of Famers, Kareem Abdul-Jabbar at Michael Jordan, tatanggap ng 2016 Presidential Medal of Freedom.
Kahapon, inanunsyo ni outgoing US President Barack Obama ang mga napiling pagkakalooban ng itinuturing na highest civilian honor o pinakamataas na parangal na maaaring igawad ng Pangulo ng Estados Unidos sa isang sibilyan na may malaking ambag sa bansa. Ang 6-time NBA champion na si Abdul-Jabbar ay nakapagtala ng pinakamataas na score ng isang NBA player sa kanyang karera na may total points na 38,387. Nananatili ring most iconic shot sa basketball ang kanyang skyhook. Samantala, ang universally renowned star naman na si Michael Jordan ay itinuturing na isa sa mga greatest athletes of all time. Napanalunan niya rin ang 6 na NBA titles at Finals MVP Award. Bukod sa 2 NBA superstar, kasama rin sa paparangalan ang mga actors na sina Tom Hanks, Robert De Niro at Robert Redford. Gayon din sina Microsoft co-founder Bill Gates at ang asawa nitong si Melinda sa kanilang philanthropic foundation, si TV host, talk show host Ellen DeGeneres at iba pa. Ang 2016 Presidential Medal of Freedom ay nakatakdang igawad sa mga napiling recipients sa November 22 sa White House. Maghaharap sa hard court ng Liga ng mga Public Servants ngayong linggo ang two-time champion na Judiciary Magis at ang dati na nitong nakalaban na kampyonato na PNP Responders. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dalis. Huli na staff. Turn around Tolentino. Mainit na sagupaan ang muling masasaksihan sa main event ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa linggo, alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Target ng two-time champion Judiciary Magis na makuhang ikatlong panalo upang mabuhay ang tsansa na makapasok sa second round eliminations. Bukod sa PNP, kailangan ring magwagi ng Magis sa kanilang bakbakan ng HOR Solon sa November 24. PNP at saka HOR, parehong mabigat, no? Parehong malakas. So, tuloy-tuloy ang ensayo para yung conditioning namin pagdating sa game, lalabas sa okay yung condition namin. Samantalang ang PNP naman ay may 3-1 win-loss record ay may laban pa kontra GSI Espiritu sa nasabi ring petsa. Umaasa ang Judiciary na magtutuloy-tuloy na ang kanilang magandang play. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, gumaganda na ang performance ng kanilang team sa panguna nila Season 4 Best in Rebounds Don Camaso, Season 3 MVP Ariel Capus, Warren Ibanez at ang bago nilang member ngayong season na si Chester Tolomia. Well, slowly, no, si Chester nakaka-blend na doon sa team. No, so binibigyan naman natin ng pagkakataon lahat ng mga players para makapag-contribute, no? Yun nga, hindi kami pwede mag-relax dito kasi lahat yung 2 games namin, lahat yun mga malalakas na team din. Kailangan talaga namin mag-practice din, talagang iyan namin nila, i-workout namin yung mga pagkukulang namin. Para sa next game namin, prepare namin sa PNP. Una rito ay maghaharap ang BOC Transformers at NHA Builders sa first game alas 2 ng hapon at ang Malacanang Kamao at MMDA Black Wolves alas 3:30 ng hapon. Bernard Dalis para sa UNTV Cup Season 5. June at Monica, itong Judiciary at PNP kapwa nga sila may 3-1 win-loss record sa Group B team standings natin. At itong PNP, never pa silang nagkakaroon ng championship title dito. Pero itong Judiciary nga ay naging kampiyon natin ng Season 1 at Season 3. At para naman sa ating mga games this coming Sunday, papangunahan yan ng BOC Transformers kontra sa NHA Builders. Sa ating second game, ang Malacanang Kamao kontra MMDA Black Wolves. At third game, ang inaabangan na Judiciary Magis at PNP Responders. Yan muna ang latest sa sports. Don't forget to watch sa Pasig Sports Arena sa this coming Sunday na at 2 o'clock p.m. ang simula ng ating laro. June, back to you. Dina, Biyernes naman ngayon. Oo. Di ba mahilig ka sa trivia? Oo. Ano ngayon ang dating pangalan ni Abdul-Jabbar? Abdul-Jabbar? Di ba nag-convert siya? Ano yung dati niyang pangalan? Parang si Muhammad Ali, di ba? Si Cassius Clay siya, di ba? Yan. Assignment ka na naman, ha? Nako. Hindi ngayon na. Ngayon na. Halatang Nabukas na ako eh. Sabihin mo na. Si Ferdinand Lewis Alcindor Jr. Ferdinand Lewis.
Yan ang kanyang pangalan nung nag-convert siya. Bago siya mag-convert. Bago siya mag-convert. Okay. Okay? Yan pala. Okay, nice to know. Dagdagan mo yung ano mo lagi ha. Oo. Mga si Ray Pelayo yan eh. Kinakabalan ako sa Lunes. Oo, babawian ka niya sa Tina. Oo, baka 3 gawin mo sa Lunes. May biography na ni ano yan. Oo. Okay, maraming salamat Miss Rina Villamor and Thanks, soon to be Camara. Yan. 2 weeks. Ay, wala na pala sa Lunes. Hindi ko sinasabi. Naka-leave na. Siya. Malapit na kasi siyang Pero alam mo, natutuwa ko 9 Rina. days na lang. Natutuwa ko yung pagmamahal niya sa UNTV. Alam mo bakit? Bakit? Sabi niya, Rina, kailan ang honeymoon niyo? Wala muna, mag-iipon muna kami uli. Sabi niya ganun. Kinanta mo talaga? Diba sabi mo talaga naman yun? Tapos sabi niya, kasi ganyan, kailan kayo magkaka-baby? May UNTV Cup pa nga sa sa January. Tayo mo na. They love niyang UNTV Cup, di ba? Ay, tsaka hindi. Share ko na rin dito. Nag-share na rin si Julie. Kanina sinabi niya sa akin sa baba habang commercial break, sabi niya, Mon, parang hindi pa ako ready magka-baby. Kasi nga, sa pagmamahal niya sa trabaho niya. Oo nga. O, di ba? Maganda yun. Maganda rin naman yun. Oo, meron kang, kasi gusto ba ni Ayan yun? Hindi, mag-uusap muna silang dalawa. Sabi niya kay Ayan Camara, Mr. Camara, pagbigyan mo muna kay UNTV Cup kasi love na love ko to. Oo nga. Tatapusin ko muna yan. Tsaka may goal pa ako kasi sa September. Gusto ko pa makapag-cover ng SEA Games. Ba, talaga naman Oo. Next year yun, di ba? Mahal na mahal ka naman ni Ayan eh. Oo. Maintindihan. Supportahan ka. Napapanood naman niya to, di ba? Ngayon, napapanood niya. Rina, happy weekend. Maraming salamat. Salamat, Judith Monica. At para naman sa iba pa humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, November 18, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Soriano. Ako naman po si Monica Veral. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.